Alright, good afternoon Luzon, Visayas, Mindanao. Happy Monday mga kawan! Hello sa mga listeners natin dyan ngayon na nakatutok sa atin dito sa 1FM. Kasama nyo na naman ang taga-kwento ng bayan na si Lil Vinci. Yun eh. Monday na naman kawan! Nako! Ikaw ba ay parang nahirapan na naman gumising, no? Okay lang yun. At least nga, nagising ka pa rin kawan eh, di ba? Pero para sa akin kawan niya, puyat man tayo, no? Sa mga iba dyan na puyat pa, no? Kaway-kaway sa inyo. Sa mga alipi ng salapi, no? Hello sa inyo dyan. At syempre sa mga patulog pa lang ngayon, hello rin sa inyo mga kawan. Sa mga nagtatrabaho dyan, syempre, yung mga talagang nagtatrabaho din natin iba, may mga ibang oras yan. Yan. Hello rin sa inyo mga kawan. At syempre, hello rin sa mga kawan natin ngayon na nasa opisina nila, kanilang trabaho, nasa biyahe mga kawan. Good afternoon sa inyo, yung mga namamasada natin dyan na kawan. Hello po sa inyo. Happy Monday kawan, happy Monday, no? Umpisan nga daw natin ng good mood at magandang umaga, tanghali, yan, gabihan ang ating araw kapag Monday, no? Huwag natin gawan ng bad vibes yung araw daw natin para maganda ang pasok ng isang buong linggo. Anyway, kawan, no, nakaraang araw pala, no, magkakasama kaming magkakapatid, no, at magkakatrabaho. Yan, hello po sa inyo, sa mga kawan natin dyan. Gusto lang namin magpasalamat in behalf of social media, ano ba ito? SOCMED team. Nais po namin magpasalamat sa inyo at nagpapasalamat po kami sa aming big boss, sa aming presidente. Maraming salamat po sa inyo. Yan mga kawain, no? Maraming salamat sa inyo mga kawain. Gusto ko magpasalamat unang-una sa aming team leader, big boss, kasama namin na si Boss Efrem Maximo. Maraming po salamat sa inyo sa tiwala, sa binigay mong tiwala sa amin, sa akin, at sa mga taong kasama natin para magawaan lahat ng to. Maraming salamat po, no? At syempre mga kawan, iisa-isahin ko yung nakikita nyo po ngayon sa screen. At syempre sa mga nakakarinig sa atin dito sa radyo, gusto ko lang po magpasalamat kasi napakalaking ambag po sa likod po ng ginagawa po namin na to. Ako lang po yung nakikita ninyo, but ang dami pong tao na nahihirapan, napupuyat, nagagalit, nayayamot, na hindi na nakakapaggawa ng mga dapat gawin nila sa sarili nila para lang magawa namin yung content para sa inyo. Mga kawain, gusto ko lang magpasalamat kay paring Ram Malonzo, sa aking best friend, sa best buddy ko na lagi ko bulyawan yan pagdating sa mga ideya, sa pag-aayos, sa lahat ng mga bagay-bagay, sa pagsushoot. Sa ang dami pong ginagawa din yan ng aking kapatid. At syempre si twin brother na kasama namin, si Clesi Galapon. Maraming salamat po sa inyo, no? Sa aking twin brother. At syempre kay Ann, kay Miss Ann, maraming salamat din kay Miss Ann sa kanyang pagtatrabaho bilang kagrupo namin sa SOCMED team. Kay Xavier Herrera, maraming salamat Brother Xavier Herrera sa iyong pag-e-edit. At syempre, higit dyan kay Jotam din, nakasama natin si paring Jotam na naggagawa din ng tulong para po sa social media. At syempre po sa mga big boss namin nakasama po namin dito sa 1FM. Maraming salamat po sa inyo. At mahal na mahal po namin kayong lahat. Yun po yun mga kawan. Yan. Alam nyo kawan, yung energy ko medyo mahina lang kasi talagang wala tayong tulog ngayong araw na ito kawan. Talagang dahil na ospital yung kapatid ko eh. So tayo ang isa sa mga punong abala. But yun, kailangan pa rin natin eh. Dire-diretso pa rin tayo. Yun, mga kawan, eto lang no, ngayong Monday na to, kwentuhan muna tayo at kulitan muna tayo mga kawan. No, gusto ko muna batiin ang mga nanonood sa atin sa live streaming and syempre sa radyo. Happy watching and listening po sa inyo. Mga kawan, ito nga ang ating hugot ngayong Monday natin. Ang hugot natin ngayong Monday na to, kawan,
ay napakaganda lamang, no? Sabi nga dito, ang relasyon daw ay hindi nagtatagal dahil destined magtagal. Ang relasyon nagtatagal dahil sa salitang choice na sa kabila ng lahat handa pa rin lumaban at ayusin kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Kawan, naniniwala ka ba sa hugot natin ngayong araw na to? Na ang relasyon ay hindi nagtatagal dahil destined magtagal. Ang relasyon daw ay nagtatagal dahil sa salitang choice na ginagawa natin. Kahit na magulo na, kahit nahihirapan na tayo, pinipili pa rin natin na siya pa rin ang dapat makasama natin. Mga kawan, pag-usapan natin ngayon yan dahil alam ko naman na ngayong December na to, maraming nagpayanig ng ating mundo dahil sa mga breakup ng mga iba't ibang personalidad na idolo natin. No? Mahirap man no, tanggapin, pero ganun man. Talaga, kailangan natin na tanggapin. Pero kayo kawan, gusto ko lang kayo hinian din ng inyong saloobin, no kawan, na naniniwala ka ba doon sa salita na choice? Choice natin kung aayawan na natin yung tao? Choice ba natin talaga na makasama natin hanggang dulo yung isang tao? Choice ba talaga natin na makapiling yung taong minamahal natin? So kawan, nasa sa inyo po yan. O talagang hindi lang kayo destined o destined talaga kayo magtagal. Kawan, drop nyo lang po dyan yung mga comment ninyo. I-text nyo lang din po dito sa ating text line na 099896197111 para po makipagkwentuhan at kulitan po tayo ngayong araw na to. Dito lang yan, syempre, sa Pambansang Kwentuhan ng Bayan. Kasama nyo si Lil Vinci sa 1FM 1 lang yan. Lil Vinci, May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Kawan, may katanungan lang ako, Kawan. Ano ba masasabi mo no, doon sa nangyaring paghihiwalay neto ng Katniel, no? At syempre, Kawan, nakakatawa lang din bukod dyan Bukod dyan sa issue na yan, kuwawa naman ang love team etong ni James Reid. No? Grabe. Biruin mo, sabi ba naman sa isang panayama na post sa social media, Kawan, kapag ang James Reid daw at ang partner niya naghiwalay, wala daw pakialam ang buong mundo, di ba? Kumbaga, okay lang sa kanila maghiwalay. Yung bagong girlfriend niya ni James Reid, sino ba yun? Si ano yun, di ba? Yung kapatid ni Pressman, di ba? Tama ba ako? Kapatid ni Pressman yan eh. Alam ko, kapatid ni si Pressman yan eh. Yung bago niyang girlfriend, Isa Pressman, di ba? Si Isa Pressman, kumbaga, ang love team daw ni James Reid at ni Isa Pressman, wala daw silang pakialam doon kahit daw maghiwalay. Kumbaga, malaki pa rin talaga ang epekto ng Katniel, no, sa pangyayari. Pero ito nga, Kawan, no, speaking of mga love team, love life, love quarrel na yan, Kawan. Ito nga, no, ikaw ba naniniwala ka na choice talaga natin lang? Choice talaga natin na magtagal tayo sa isang tao? O choice ba talaga na kaya kayo hanggang ngayon magkasama pa rin kayo ng tao? Kasi kung tatanungin mo, yung partner ko ba ngayon, 'di ba? Tanungin mo yung sarili mo, yung partner ko ba ngayon, wala ba siyang nagawang mali sa akin na hindi ko pwedeng intindihin? O kaya wala bang perfecto ba partner ko? Yun na lang yung madaling salita natin diyan yung tanong natin sa isang sarili natin perfecto ba partner ko? 'Di ba? Kasi Kawan, kung tadhana lang o destined lang na magtagal tayo, imposible yun, Kawan. Tao lang tayo, nagkakagawa ng pagkakamali, nakakagawa ng mga error sa love life, 'di ba? Sa buhay natin, no? Mag-asawa nga nag-aaway, nagkakamali, nakakagawa ng mga bagay-bagay na hindi pagkakaintindihan. Pero Kawan, choice natin minsan para magstay. Totoo yan, Kawan, based on my own experience, Kawan. Ito na. Ako na mismo nagsasalita sa harapan ninyo, Kawan. Alam nyo, sa buhay natin, choice natin kung magtatagal ba ang mahal natin o ang taong gusto natin o hindi. It's either may anak kayo, wala kayong anak, may kasal kayo, hindi kayo kasal. Choice nyo yan, Kawan. Alam mo, Kawan, hindi mo mapipigilan kung ayaw na talaga sa'yo ng tao. Kahit sabihin mo tinadhana kayo makilala, pero kung hindi nyo naman choice na piliin pa rin ang sarili ninyo, baliwala lang din. Pero bakit, Kawan? Bakit nagtatagal ang isang tao sa atin?
Kasi minsan kawan, pinipili natin unawain, intindihin at ipaunawa sa kanya na yung mga pagkakamali niya na yun ay dapat baguhin niya. Mga magkarelasyon kawan, mga mag-asawa dyan kawan, walang perpekto. Nagkakamalit, nakakagawa ng kalokohan, nakakagawa ng hindi maganda. Pero sabi nga kawan, hanggang kailan ka ba kakapit at magiging matatag sa relasyon ninyo? 'Di ba? Kaya kawan, choice nila yan. Choice nila na maging masaya pa rin sa kabila ng mga sakit na naramdaman nila. At choice nila yan na ayusin pa rin ang pamilya nila sa kabila ng mga pangyayaring hindi naging maganda sa kanila. Alam mo kawan, minsan may good effect and bad effect ang choice natin. Totoo yan ha. May mga choice tayo kawan na pinaglalaban pa rin natin ng relasyon natin pero hindi naman na dapat. Pero choice mo pa rin kasing ipaglaban dahil nakikita mo pa rin na karapat dapat pa ilaban o baka meron pang maging magandang resulta. Pero kadalasan kasi dun sa mga choice natin na yun, hindi nagiging maganda. At may mga choice naman tayo na nagiging tama tayo. Na sa pagkapit natin sa relasyon, sa pagpilit natin na ipaglaban pa rin ang relasyon ninyo, yung pagsasama ninyo ng iyong partner, ay napapaganda pa rin. 'Di ba? Ngayon kawan, tingin ko sa mga kakilala natin o sa mga idol natin na sikat na naghiwalay, tingin ko kawan, naging choice din naman nilang ipaglaban. Naging choice din naman siguro nilang piliin na maging masaya pa rin sa kabila ng lahat ng sakit. Pero siguro, ito na yung panahon para yung mga choice nila, maunawaan nila na hindi nag-work out. Hindi nag-work. No? Kasi may mga choice talaga tayo sa buhay natin na pinaglalaban natin. Pero marirealize mo at the end of the day na hindi pala siya nag-work. Hindi pala gumana. Hindi pala maganda na pinili mo yon. 'Di ba? Kasi kung sasabihin lang natin, choice pala na Lil Vinci na magtagal choice ko rin naman pinili siya pero bakit nagloko. At least na-realize mo na at pinakita na talaga sa'yo na yun na talaga ang dapat mong pagdesisyonan. Pero may mga tao kawan, na kapag binigyan mo pa rin ng chance, o choice mo pa rin na mahalin siya, unawain siya, nakikita niya yung worth niya minsan at binabago niya na yung sarili niya. May mga ganun tao, but hindi lahat. Kaya mga kawan, i-drop nyo lang dyan sa comment section natin kung may mga kakilala kayong ganyan. O naniniwala ka doon sa kasabihan na tadhana ba talaga kung bakit kayo nagtagal? O choice nyo lang sa isa't isa na piliin araw-araw na magmahalan. Lil Vinci. May chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Bati muna tayo mga kawan. Hello sa'yo, RMG Jericho. Good afternoon, DJ LV. Ako, DJ Love Vinci. Ayan, may kwento pala siya dito mga kawan. Basahin natin. Ako, DJ LV, 10 months lang kami ng ex ko. Destined lang ang Himalayan. Ano daw Anong Himalayan? ano ba Himalayan, Jericho? Anong Himalayan pinagsasabi? Hiwalayan naman namin after 1 year, DJ LB. Pwede pong magpadala ulit ng letter ko, messenger ninyo, pakiplay ng kantang Ngayong Pasko by Ariel Rivera. Sige, yan, sabi niya dito, hindi ko naman daw pinabasa. Binabasa ko, syempre, isa-isa muna, di ba? Talaga naman to si Jericho. Anyway, basahin natin yung iba pa. Ito naman, sabi naman dito ni Martyr. Yan, hello sa'yo. Good afternoon. Ito, sabi niya nga dito, sa akin, DJ Lubinsi, nakaranas na ako ng ganyan. But talagang choice natin kung mananatili tayo sa taong gugustuhin natin at hindi yan ibabase sa tadhana. Dahil kung ibabase natin siya sa tadhana, hindi natin maiayos at mauunawaan ang totoong pag-ibig. Yun po yun. Wow, ang ganda naman yan na sinabi mo. Totoo yun, no? Minsan hindi natin minsan hindi natin kailangan ibase lang basta-basta, no? Kailangan natin unawain, kailangan natin i-incheck sa utak natin yung mga bagay-bagay, no? Sa buhay talaga natin, minsan mahirap maunawaan yung mga bagay-bagay. Kailangan nating i-keep, no? Ng mas ikakaayos natin.
No, kaya mga kawain, maraming salamat sa inyo at keep safe always and God bless you. Lagi lang po kayong tumutok dito sa Kwentuhan ng Bayan. Kasama nyo si Lil Vinci sa Kwentuhan sa 1FM. 1 lang yan. At lagi lang kayo tumutok dito sa Kwentuhan mga kawan dahil sa bawat awitin natin na papakinggan, meron tayong hugot na papagkukwentuhan. Okay mga kawan, paalam sa inyo. Happy Monday! Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!